Hindi mo na maaasahang makita pa ang anak ni Demian sa habang buhay mong ito. Awa na pakawalan niyo na ako at hayaan akong mangarap sa Pilipinas. Talaga pong malapit na akong mabaliw. Para sa mga nakikinig, hindi ba't nakakapanghina ng loob ang mga salitang iyon? Ngunit ang mga pag-aalalang ito, na bumabagabag sa kaluluwa, ay nagmula sa bibig ni Ana, isang 20 taong gulang na babae, na nagtatrabaho bilang isang panadera sa St. Petersburg, Russia, na kumikita lamang ng 45 Russian rubles. Halos 28,000 sa isang buwan na halos ikamatay na niya sa pagod. Araw-araw nakakulong siya sa luma at malabasurang panaderyang iyon nagmamasa ng harina. Inakala niyang kulay abo na ang kanyang buhay, pero sino ang mag-aakalang isang araw ang nakakagimbal na insidente sa isang istasyon ng tren ang magdadala sa kanya, sa isang Pilipinong lalaki, na tuluyang babago sa direksyon ng kanyang kapalaran? Isang linggo lamang silang nagkasama, ngunit ito ang nagtulak sa kanya upang gawin ang pinakamapangahas na desisyon sa kanyang buhay. Pagsasawalang bahala sa matinding pagtutol ng kanyang mga magulang, siya'y nag-iisa at naglakbay patungo sa Pilipinas. Gayunpaman, ang realidad ng buhay na naghihintay sa kanya sa bagong bansa ay mas malupit pa kaysa sa kanyang inaasahan. Ilang taon ang lumipas nang dumalaw ang kanyang mga magulang sa Pilipinas upang makita ang kanilang anak. Hindi nila napigilang mapaluha sa tuwa at lungkot habang nakikita ang kanilang anak. Ano ang lihim na kuwento sa likod ng mga luhang ito? Paano nagawang maging isang matagumpay na negosyante si Ana mula sa isang panadera na may 28,000 na sahod at nagkaroon ng sariling bake shop? Ngayon makinig tayo ng tahimik sa kuwentong ito na totoo at nakakaantig. Magandang araw, ako si Ana, ang bida sa kuwento. Ipinanganak ako at lumaki sa St. Petersburg, Russia. Ang buhay ko ay paulit-ulit tulad ng isang Xerox copy. Araw-araw gumigising ako ng alas 7:30, naghihilamos, umiinom ng mainit na tsaa na gawa ni inay at lumalabas para makipagsiksikan sa tren papunta sa isang lumang gusali sa gitna ng lungsod. Ang maliit na panaderya ay nasa ikalawang palapag. Halos naglalabasan na ang plaster sa dingding at tumutulo pa ang tubig sa kisame. Ang pangunahing trabaho ko doon ay magmasa ng harina, mag-ayos ng mga tinapay at magkuskus ng mamantikang baking pans. Ang sahod ko ay 45,000 rubles bawat buwan, nakatumbas ng 28,000 taos. Ang may-ari ng panaderya ay si Valentina, isang babaeng nasa 50s na masakit magsalita at palaging naninisi. Kahit kumita ang tindahan, lagi niyang kinukuha ang malaking bahagi ng kita. Wala akong tamang oras ng pahinga at lalong walang formal na pagsasanay sa pagbe-bake. Tanging ang pagtingin at pagnanakaw ng tingin sa mga ginagawa ng mga nakatatandang empleyado ang magagawa ko. Gusto kong mag-bake ng sarili kong tinapay, gusto kong matuto ng totoong sining ng pagbe-bake, ngunit palagi akong tinatanggihan ng may-ari. Palagi siyang nagrereklamo na kulang pa ang aking kasanayan at kailangan ko pang matuto. Kahit puno ng pangarap ang puso ko, hindi man lang ako binibigyan ng pagkakataong subukan. Pagkatapos ng trabaho sa gabi, nagmamadali akong pumunta sa apartment ng ate kong si Elena. 6 na taon siyang mas matanda sa akin, 28 taong gulang na siya at naninirahan sa kabilang bahagi ng lungsod. Nag-iisa siyang nagpapalaki sa 5 taong gulang niyang anak, si Demian. 2 taon na ang nakalipas, pumanaw ang asawa niyang si Nikolai sa Ukraine. Si Elena ay nagtatrabaho bilang waitress sa isang restaurant sa lungsod upang mabuhay. May mga araw na kailangan niyang mag-overtime ng matagal, kaya pagkatapos ng trabaho, sinusundo ko si Demian sa kindergarten, dinadala siya. Sa bahay ni Elena, binabantayan, pinapakain ng hapunan, nakikipaglaro, hanggang sa siya'y makatulog. Alas 9 ng gabi na bumabalik si Elena mula sa trabaho, at saka lang ako makakauwi. Si Demian ang aking pinakamamahal na pamangkin. Palagi akong nagpapanggap na masigla at masaya sa harap niya. Ayaw kong maramdaman ng batang ito na nawalan ng ama ang anumang kalungkutan. Nakikipamuhay ako sa aking mga magulang at lola sa unang palapag ng isang luma at 2 palapag na bahay.
Pag-uwi ko mula kay Elena nakikita ko ang lola kong si Natasha, na nakaupo sa sofa walang tigil sa pag-ubo. Pakiramdam niya ay mayroon siyang pneumonia, ngunit dahil sa napakamahal na gamot ilang buwan na siyang hindi nakakapunta sa ospital. Ang gastusin lamang para sa gamot niya sa isang buwan ay umaabot sa 25,000 rubles. Ang tatay kong si Alexander ay nagtatrabaho bilang construction worker kung may proyekto. Kung masama ang panahon o walang trabaho wala siyang kita. Malapit na ang taglamig at mas kakaunti na ang pagkakataon niyang magtrabaho. Ang nanay kong si Marina ay abala sa mga gawaing bahay at pag-aalaga sa lola kong may sakit. Halos ubos na ang lakas niya. Ang aming pamilya ay may mabigat na pasanin sa buhay nagpupumilit na makayanan ang bawat araw. Sa kalaliman ng gabi nakaupo sa harap ng salamin tinitingnan ko ang sarili ko. Pakiramdam ko hindi ako kilala. 20 at asang taong gulang pa lamang ako, ngunit mukha na akong pagod at matanda. Nakakatakot ang kapal ng dark circles sa mata ko at magaspang na rin ang balat ko. Dahil sa pagtatayo sa panaderya palaging namamaga ang aking mga binti, tinitingnan ko ang aking mga kaklase noong high school. Ang ilan ay nag-aaral sa universidad, ang ilan ay may magagandang trabaho, ang ilan ay nagde-date. Nagpo-post sila ng iba't ibang masayang larawan sa social media. Ngunit hindi ko maramdaman ang ganoong klaseng kaligayahan. Kahit gusto ko ang pagbe-bake wala akong pagkakataong mag-aral, at wala akong pag-asang magpalit ng trabaho. Pangarap kong maging isang tunay na master baker at magkaroon ng sarili kong bake shop balang araw. Ngunit parang napakalayo ng pangarap na ito. Ang sahod ko bawat buwan ay halos hindi sapat para sa pangunahing pangangailangan kaya saan pa ako kukuha ng pera para sa mamahaling kurso sa pagbe-bake. Wala akong magawa kundi magtiis araw-araw gamit ang maliit kong sahod upang tumulong sa mga gastusin sa bahay. Ito ang buong realidad na kailangan kong harapin. Lalong lumalamig ang hangin. Ang mga kalsada ng St. Petersburg ay naging mas malamig, gumagawa ng tunog ang mga tuyong dahon kapag inaapakan. Nagpalit ng makakapal na coat at scarf ang mga tao. Maaga ring lumulubog ang araw. Alas 4 o alas 5 ng hapon dumidilim na. Noong araw na iyon hila-hila ko ang kamay ni Demian sa mga kalsada ng lungsod. Kailangan pang magtagal ni Elena sa trabaho sa restaurant. Ito ang aming pang-araw-araw na daan pauwi mula sa kindergarten. Si Demian ay punong-puno ng pag-uusisa sa lahat ng bagay. Sa tuwing dumadaan kami sa isang tindahan ng laruan hihinto siya nakatitig sa mga laruan sa display window. Mahilig siya lalo na sa mga model car. Nasasaktan ang puso ko sa tuwing nakikita ko siyang ganyan, at pakiramdam ko napakaliit at walang silbi ko dahil hindi man lang ako makabili ng kahit maliit na laruan para sa kanya. Gusto kong bigyan ng kaunting kaligayahan ang pamangkin kong ito na nawalan ng ama ngunit hindi ko magawa. Naglakad kami patungo sa istasyon ng tren. Mga alas 5:30 ng hapon rush hour. Puno ang platform ng tao. Agad akong humigpit sa pagkakahawak sa kamay ni Demian. Maingat akong dumaan sa dami ng tao lumipat patungo sa loob ng platform. Palagi kong pinapaalalahanan ang sarili ko na maging maingat huwag hayaang maipit ang bata sa mga tao. Sa sandaling iyon tumunog ang telepono ko. Si Elena tumawag. Sinabi niya na kailangan pa niyang mag-overtime. Upang sagutin ang tawag kinailangan kong bitawan saglit ang kamay ni Demian. Sa isang iglap isang nakakatakot na sigaw ang narinig. Napatigil ang puso ko. Lumingon ako at nakita ko si Demian na nakaupo sa ibaba ng riles ng tren halos 1 metro ang lalim umiiyak ng malakas. Sa kabutihang palad mukhang walang matinding pinsala, ngunit halatang takot ang bata. Natigilan ang mga tao sa paligid. Pakiramdam ko barado ang lalamunan ko at hindi ako makahingi ng tulong. Mula sa malayo naririnig ko na ang ugong ng tren papalapit ng papalapit. Ang ilaw sa dulo ng platform ay nagpa-flash ng mabilis. Hudyat iyon na paparating na ang tren. Tulungan niyo ako, may tutulong ba umiiyak kong sigaw gusto kong tumalon, ngunit may humawak ng mahigpit sa braso ko, sumisigaw na mapanganib. Ngunit paano ko matitiisan na makita si Demian doon?
lahat ng tao ay natataranta takot at walang sinumang nangahas na tumulong. Sa kritikal na sandaling iyon, isang lalaki ang mabilis na nag-obserba sa linya ng kaligtasan at walang pag-aalinlangan siyang tumalon sa riles. Mukha siyang Asyano. Mabilis siyang kumilos, binuhat si Demian at iniabot ang bata sa mga taong nakaabot sa platform. Pagkatapos mabilis siyang umakyat. Sa sandaling umakyat siya, dumaan ang tren ng mabilis. Ilang segundo na lang talaga. Kung naantala pa siya ng kaunti, hindi na matatantya ang kahihinatnan. Niyakap ko ng mahigpit si Demian na paupo sa sahig, umiiyak ng malakas. Ang bata ay umiiyak din ng malakas dahil sa takot. Nakahinga ng maluwag ang mga tao sa paligid. Nanginginig ang kamay ko, halos hindi ko na mayakap si Demian. Sinubukan kong tumayo gamit ang nanginginig na mga binti at yumukod ako ng malalim sa lalaki. Hindi ko mapigilang mapaluha, kalmado ang kanyang mukha. Pinagpag niya lamang ang alikabok sa kanyang damit at nagtanong sa Ingles kung okay kami. Gumamit ako ng kaunti at pasumpong-sumpong na Ingles na natutunan ko sa high school. Nanginginig ang boses habang nagpapasalamat. Salamat. Maraming salamat. Kung hindi dahil sa iyo, may namatay na sana ngayon. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Dumating din ang mga tauhan ng istasyon, nag-imbestiga sa sitwasyon at nag-check kung ligtas ang lahat. Ipinakilala ng lalaki ang sarili niya bilang isang turista mula sa Pilipinas, si Rafael Rafi Santos. Sinabi niya na nagbakasyon siya ng 1 linggo sa St. Petersburg at kararating lang niya kaninang umaga. Kinuha ko ang contact number niya. Lihim akong nangako sa sarili ko na kailangan ko siyang makita ulit at magpasalamat ng personal. Hinding-hindi namin makakalimutan ng pamilya ko ang pabor na ito. Nang gabing iyon, pagkatapos kong ihatid si Demian kay Elena at makauwi, hindi ako makatulog. Nakahiga ako at nakatitig sa kisame. Patuloy kong iniisip kung anong kakilakilabot na bagay ang mangyayari kung hindi ko siya nakilala. Kung nawala ko ang aking pamangkin, paano ko haharapin si Elena at ang pamilya ko? Hindi lang siya ang nagligtas, sa akin siya ang nagligtas sa buong pamilya namin. Ang utang na loob na ito ay hindi ko kayang bayaran habang buhay. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal kaming magpapamilya, muli kong ikinuwento ang nakakakilabot na pangyayari kagabi. Sinabi ko ang tungkol sa Pilipinong lalaki na nagligtas kay Demian at ang pagnanais kong magpasalamat ng maayos. Tumango ang tatay ko, sinabing kailangang makipag-ugnayan kami sa aming Savior at imbitahan siya sa bahay. Sumang-ayon din ang nanay ko. Ang lola ko ay nalungkot at sinabing hindi niya maisip ang mangyayari kung wala ang Ginoong iyon. Nagsimulang mamula ang kanyang mata. Nagkakaisa ang pamilya. Pagkatapos ng almusal, tinawagan ko si Elena at sinabi ko sa kanya ang pinag-usapan namin ng mga magulang ko. Gustong makita ng buong pamilya ang Ginoong iyon. Sinabi ni Elena na kailangan siyang makita, kung hindi dahil sa kanya patay na sana si Demian. Hindi ito utang na loob na mababayaran namin habang buhay. Nanginginig ang kamay ko habang nagte-text sa kanya sa Ingles, salamat ulit sa nangyari kahapon. Kung okay lang sa iyo, gusto kitang imbitahan para magkape bilang pasasalamat. Pagkatapos kong pindutin ang send, nag-alala akong naghintay ng sagot. Pagkatapos ng halos 1 oras, tumunog ang telepono ko. Sinabi niya na walang anuman, maliit na bagay lang daw iyon, at ginawa niya lang ang tama. Ngunit tinanggap niya ang imbitasyon para magkape. Nagkasundo kami na magkita ng 3:00 ng hapon sa isang coffee shop sa gitna ng lungsod. Nang hapong iyon, umalis ako sa trabaho ng mas maaga at nagmadali patungo sa pinagkasunduan. Kinakabahan ako, ngunit gumaan din ang loob ko. Sa wakas, magkakaroon ako ng pagkakataong magpasalamat ng personal. Pagdating ko sa coffee shop, nakita kong nauna na siyang dumating. Nakaupo siya malapit sa bintana, nakatingin sa labas. Lumapit ako ng maingat at bumati. Ngumiti siya at sinenyasan akong umupo. Nag-alinlangan ako saglit, ngunit nagkalakas loob akong sabihin na gusto siyang pasalamatan ng personal ng buong pamilya namin. Kung hindi siya aayaw, gusto namin siyang imbitahan para maghapunan sa bahay.
Nag-isip siya saglit, tumango at sinabing malaking karangalan iyon, ngunit nag-alala siyang baka makaabala siya sa amin. Dali-dali akong nagbigay ng katiyakan na hindi iyon magiging abala. Tiningnan ko ang relo ko at tumayo, nagtanong kung gusto niya bang umuwi kasama ako ngayon. Tumango siya at tumayo. Habang naglalakad kami pauwi, biglang huminto si Rafi. Sinabi niya na hindi magandang pumunta sa bahay ng ibang tao nang walang dalang pasalubong. Tumitingin siya sa paligid at itinuro ang isang fruit stand na hindi kalayuan. Sinabi ko na huwag na, ngunit nagpumilit siya na ito raw ang basic courtesy. Pumasok siya sa tindahan. Maayos na nakasalansan ang mga mansanas, peras, orange at ubas. Nagtanong si Rafi sa store clerk kung makakakuha siya ng fruit basket. Pumili ang clerk ng mga sariwang prutas at inilagay sa basket. Kinuha ni Rafi ang kanyang wallet at nagbayad. Ang halaga ay malaki kung ikukumpara sa ruble, ngunit nagbayad siya ng walang pag-aalinlangan. Dala-dala namin ang fruit basket habang naglalakad pa uwi. Sa daan nagkomento siya na napakaganda ng taglagas sa Russia. Ngumiti ako at sinabi ko na ngayon lang iyon. Malapit nang lumamig at nakamamatay ang lamig ng taglamig dito. Pagdating namin sa bahay, handa na ang lahat. Sa hapagkainan may borscht soup na niluto ni inay, Russian dumplings, pelmeni salad at black bread. Amoy pagkain ang buong bahay. Naghihintay na ang lola ko sa sala. Nagtanggal ng sapatos si Rafi at magalang siyang bumati sa mga nakatatanda. Lalo na kay lola, yumukod siya ng malalim at ibinigay ang fruit basket sa nanay ko. Kinawayan ng nanay ko ang kamay niya, sinabing huwag na siyang mahiya, ngunit makikita sa mukha niya na labis siyang naantig. Inimbitahan siya ng tatay ko na umupo. Dumating na rin si Elena at Damian. Noong nakita ni Damian si Rafi, nahiya siya at nagtago sa likod ng nanay niya. Pagkatapos dahan-dahan siyang lumapit at inabot ang ginawa niyang drawing. Ang drawing ay tungkol sa istasyon ng tren at isang superhero. Kinuha ni Rafi ang drawing, tiningnan ng tahimik, hinaplos ang ulo ni Damian at sinabing itatago niya ito ng maayos. Pagkatapos ngumiti na si Damian, nagsimula na kaming kumain. Sinabi ni Rafi na ito ang una niyang pagkain ng authentic Russian home-cooked meal. Maingat siyang kumain at pinuri niya ang pagkain, lalo na ang borscht soup. Sinabi niya na ang texture ay parang isang uri ng soup sa Pilipinas at nagustuhan niya ito ng sobra. Tuwang-tuwa ang nanay ko. Nagtaas ng baso ang tatay ko at muli siyang nagpasalamat kay Rafi. Magalang na yumuko si Rafi at sinabing ginawa lang niya ang tama. Pagkatapos kumain, umupo kami sa sala at nagkape. Nagkuwento si Rafi tungkol sa Pilipinas. Sinabi niya na ligtas at convenient doon. Kahit maglakad ka ng nag-iisa sa gabi, hindi mo mararamdaman na mapanganib. Highly developed din ang public transportation at madaling pumunta kung saan-saan. Napakaraming bake shop. Kung magaling ka lang, hindi ka magugutom. Tahimik akong nakikinig at lalong naging curious ako sa Pilipinas, isang lugar na malayo. Mukhang napakaiba nito sa lugar na tinirhan ko habang buhay. Nagtanong ang nanay ko kung may accommodation na siyang nabook para sa natitirang biyahe niya. Sinabi niya na nagbabalak siyang maghanap ng maliit na inn sa lungsod. Agad na sinabi ng tatay ko na, hindi pwedeng sa inn ang aming savior. Kailangang dito ka tumira sa bahay namin sa natitirang araw mo. Nagkawayan ng kamay si Rafi, sinabing napakaabala niya sa amin, ngunit nagkaisa kaming lahat na pakiusapan siyang manatili. Sinabi pa ni Lola kung hindi raw namin siya mabibigyan ng pagkakataong makabayad, mababagabag ang konsensya namin habang buhay. Sa huli hindi siya tumanggi at tinanggap niya ang aming imbitasyon. Nang gabing iyon, naglinis kami ng maliit na attic room para sa kanya. Kahit maliit at luma ang lugar, ito na ang pinakamaganda naming maibibigay. Sinabi ni Rafi na okay lang at lubos siyang nagpapasalamat. Kaya si Rafael Rafi Santos, ang IT manager mula sa Pilipinas, ay opisyal na tumira sa aming bahay. Nakahiga ako ng gabing iyon at naisip ko baka ang pagtatagpo naming ito ay simula na ng plano ng tadhana. Kinaumagahan maaga akong gumising. Abay na abala na ang nanay ko sa paghahanda ng almusal sa kusina. Hindi ko inakala na gising na rin si Rafi. Tahimik siyang nakaupo sa sala, sinabi niya na sanay siyang maagang gumising.
Sanay na raw siya sa pag-aalmusal sa bahay. Lahat kami ay nakaupo sa hapagkainan. May mainit na soup, tinapay, keso at black tea na espesyal na gawa ni inay. Masarap kumain si Rafi at nagpapasalamat siya. Nagtanong ang tatay ko kung saan siya magliliwaliw ngayon. Sinabi ni Rafi na gusto pa niyang maglibot sa lungsod. Nagmungkahi ang tatay ko na, hayaan nating si Ana ang maging tour guide mo. Tumango ako at nagpasalamat din si Rafi. Nang hapong iyon, pagkatapos ng trabaho, sinamahan ko si Rafi sa lungsod. Naglakad kami sa tabing ilog ng Neva habang nag-uusap. Sinabi niya na ang ilog na ito ay parang ilog Pasig sa Pilipinas. Nagtaka ako at nagtanong kung anong lugar ang ilog Pasig. Ipinaliwanag niya na isa itong malaking ilog na dumadaloy sa Maynila. Puno ng parke ang tabing ilog at ang lahat ay nagbibisikleta o naglalakad doon. Naghanap kami ng maliit na coffee shop at nagkape. Habang tinitingnan ang tanawin sa labas, nagkomento si Rafi na mas maganda ang Russia kaysa sa inaasahan niya. Ang mga tao rin ay napakabait, lalo na ang pagtanggap ng pamilya ko na lubos niyang ikinagalak. Nagkalakas loob akong magtanong, totoo bang napakaraming pagkakataon sa Pilipinas? Tulad ng sinasabi mo, tumango si Rafi at sinabing kung magsisikap ka lang magkakaroon ng kapalit. Lalo na sa mga skilled worker. Kung may skills ka, kikilalanin ka, ganoon din sa baker. Napakaraming bake shop sa Pilipinas at ang mga customer ay handang gumastos para sa masarap na tinapay. Tahimik akong nakikinig. Medyo natuwa ako. Baka hindi lang pangarap ang pangarap ko. Pag-uwi namin, naghihintay na si Demian. Nakita ni Rafi si Demian at ngumiti siya ng maluwag. Lumapit siya at sinabing gusto niyang makipaglaro sa bata. Umupo sila sa sahig sa sala, nag-drawing ng police car at police badge. Matiyagan niyang ipinaliwanag kay Demian. Ang mata ni Demian ay lumiwanag sa tuwa. Magaling si Rafi sa pakikipag-usap sa bata. Ang boses niya ay malambing at matatag. Alam niyang makipag-ugnayan sa level ng bata. Tiningnan kami ni Lola at bumulong sa akin, mabuting tao Ana. May mabuting puso. Tumango ako. Oo, si Rafi ay talagang napakabuting tao. Kinabukasan, sinabi ng tatay ko na pupunta siya sa palengke para mamili. Nagtanong siya kung gusto ni Rafi na sumama. Hindi ko inakala na agad siyang sasang-ayon. Pag-uwi niya ng gabi, nakangiti ang tatay ko. Pinuri niya si Rafi na tumulong sa pagbubuhat ng mga pinamili at natuwa raw si Rafi sa pagtawad sa palengke. Ang pinakamahalaga, magalang at mapagpakumbaba siya. Nang gabing iyon, umupo kaming magkasama sa sala at nagkuwentuhan. Nagkuwento si Rafi tungkol sa mga pagdiriwang at kaugalian sa Pilipinas tulad ng Pasko at New Year. Ang buong pamilya ay nagtitipon, nagpapasalamat at kumakain. Sinabi niya na ito ay katulad ng kultura ng pamilya sa Russia at naging komportable siya. Nagtanong si Lola tungkol sa mga magulang ni Rafi. Sinabi ni Rafi na maagang pumanaw ang tatay niya. Ang nanay niya ay nagmamay-ari at nagpapatakbo ng isang maliit na bake shop. Nang marinig ko ito, naging curious ako. May panaderya ang nanay niya, lalo akong naging curious sa kanya. Nang sumunod na hapon, nagkita kami ni Rafi sa lungsod ulit. Naglakad kami malapit sa Winter Palace. Napakaraming turista doon, at may mga street performer din. Umupo kami sa isang upuan sa parke, nanonood ng mga tao. Maingat na nagtanong si Rafi, pangarap mo bang maging baker? Tumango ako ng mariin at sinabi ko na bata pa ako, gusto ko nang gumawa ng masarap na tinapay. Masaya ako kapag masaya ang mga tao sa pagkain ng gawa ko. Sayang lang wala akong pagkakataong matuto ng maayos. Nag-isip siya saglit at sinabing, kung pupunta ka sa Pilipinas, pwede kang magtrabaho sa bake shop namin habang nag-aaral. Hindi madali, pero ito ay isang pagkakataon. Agad bumilis ang tibok ng puso ko. Ngunit agad akong bumalik sa realidad. Paano ako pupunta sa Pilipinas? May obligasyon ako sa pamilya, wala akong pera at napakakomplikado ng visa process. Ngunit kalmado si Rafi. Sinabi niya, may paraan Ana. Kung hindi ngayon, darating ang pagkakataon. Sa sandaling iyon, gusto ko siyang paniwalaan. Nang sumunod na gabi, dumalaw si Elena para maghapunan. Sa hapag, muli siyang nagpasalamat kay Rafi.
Hindi lang dahil niligtas niya si Demian, kundi dahil nagdulot siya ng kaligayahan sa aming pamilya sa panahong ito. Lubos siyang nagpapasalamat. Magalang na sumagot si Rafi. Dapat ako ang magpasalamat sa mainit ninyong pagtanggap. Bihira akong makasama ang isang pamilyang napakamainit at masaya. Pagkatapos kumain nagtipon kami sa sala. Binanggit ni Rafi na aalis na siya bukas. Matatapos na ang isang linggong bakasyon. Biglang naramdaman kong may kulang sa puso ko. Maghihiwalay na kami sa sandaling maging komportable kami sa isa't isa. Nalungkot ang lola ko, nalulungkot din ang nanay ko. Nag-imbita ang tatay ko at sinabing sa susunod na pagbisita niya sa Russia kailangan niyang dito ulit tumira. Nang gabing iyon hindi ako makatulog. Nakahiga ako nakatitig sa kisame at inaalala ang ilang araw na pagsasama namin ni Rafi. Napakahalaga niyon. Hindi lang siya ang aking savior. Ipinakita niya sa akin ang isang bagong mundo, ang Pilipinas. Siya rin ang nagpasiklab ulit ng apoy ng aking pangarap. Kinaumagahan mas maaga akong gumising kaysa karaniwan. Hindi ko inakala na nakaupo na sa sala si Rafi. Tahimik kaming nagkape at nag-usap. Sinabi niya na ang biyahe niyang ito ay magiging isang alaala habang buhay. Tumango ako. Ganoon din ang nararamdaman ko. Nang gabing iyon naghapunan kami ng sama-sama sa huling pagkakataon. Mas pinagsikapan ng nanay ko ang pagluluto. Nagtaas ulit ng baso ang tatay ko at hiniling niya ang kalusugan at tagumpay ni Rafi sa Pilipinas. Pagkatapos kumain nagpaalam si Rafi ng personal. Sinabi niya na maaga siyang pupunta sa airport bukas at ayaw niyang abalahin kami para ihatid siya. Ngunit nagkaisa kaming magpapamilya na kailangan namin siyang ihatid. Gusto naming makasama siya hanggang sa huli. Nang gabing iyon hindi ako nakatulog. Naalala ko na aalis na si Rafi bukas. Ang maikling koneksyon na ito ay malapit nang matapos, ngunit sa ilalim ng puso ko may kakaibang pag-asa. Baka hindi ito ang katapusan kundi isang bagong simula. Nang umaga ng huling araw tahimik ang bahay. Ang bawat isa ay nagpapakita ng kalungkutan dahil aalis na si Rafi. Maagang gumising ang nanay ko para maghanda ng almusal. Tahimik na nakaupo sa sala ang lola ko. Inayos ni Rafi ang kanyang mga bagahe at nagpaalam siya sa aming lahat ng isa-isa. Yumukod siya ng malalim sa lola ko at magalang siyang nagpaalam sa nanay ko. Dumating din si Elena at Damian para sa huling paalam. Umiiyak si Damian. Niyakap ni Rafi ng mahigpit ang bata. Sa daan patungo sa airport tahimik kaming lahat. Nagmamaneho ang tatay ko. Magkatabi kami ni Rafi sa likod. Tinitingnan ko ang tanawin na mabilis na dumadaan sa bintana. Halo-halo ang nararamdaman ko. Maghihiwalay na ba kami? Magkikita pa ba kami ulit? Pagdating namin sa airport hindi pa ganoong karami ang tao dahil maaga. Sinamahan namin siya hanggang sa check-in counter. Muli siyang yumukod ng malalim sa buong pamilya. Hinawakan ng tatay ko ang kamay ni Rafi nag-iingat na alagaan niya ang sarili at hiniling na maging masaya siya sa Pilipinas. Umiiyak ang nanay ko habang nagpapaalam. Sa sandaling iyon tumingin sa akin si Rafi at nagtanong kung pwede ba kaming mag-usap. Tumango ako. Naglakad kami patungo sa isang sulok. Medyo nag-alinlangan si Rafi. Sa wakas nagsalita siya. Ang linggong ito ay napaka-espesyal. Nagbakasyon lang ako ngunit hindi ko inakala na makikilala ko ang isang taong napakahalaga, lalo na ang pag-uusap namin naging napakahalaga. Agad bumilis ang tibok ng puso ko. Pakiramdam ko alam ko na ang susunod niyang sasabihin. Nagpatuloy si Rafi sinabing, gusto ko talagang matupad ang pangarap ni Ana na maging isang baker. Kung magkakaroon ka ng pagkakataong pumunta sa Pilipinas gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Pwede kang magtrabaho at mag-aral sa bakery shop ng nanay ko. Wala akong ginawa kundi tumango parang nabarahan ang lalamunan ko at hindi ako makapagsalita. Pagkatapos sinabi niya ng tapat, sa ilang araw na nakasama ko si Ana may espesyal akong naramdaman. Hindi ko inakala na magugustuhan ko ang isang tao sa maikling panahon. Pero kailangan kong bumalik sa Pilipinas. Ang pamilya ni Ana ay nandito. Ang mga salitang ito ay hindi madaling sabihin, gusto ko nang maiyak,
Ganoon din ang nararamdaman ko. Ang oras na kasama ko si Rafi ay napakahalaga. Ang pag-alis niya ay nagdulot ng labis na kalungkutan. Ngunit ang realidad ay malupit. Kami ay naninirahan sa iba't ibang bansa at may iba't ibang buhay. Maingat akong niyakap ni Rafi, sinabing bigyan namin ang isa't isa ng oras para mag-isip. Hindi niya ako kalilimutan pagbalik niya sa Pilipinas. Dapat kaming magpatuloy sa pakikipag-ugnayan, pwede kaming mag-video call at mag-text para mas lalo pang magkakilala. Matindi ang pagtango ko ngunit hindi ako makapagsalita. Paulit-ulit na lang akong tumango. Ngumiti siya ng malambing at nagbigay ng ginhawa, kung gusto mo talagang pumunta sa Pilipinas gagawa ako ng paraan. Kahit magtagal huwag kang sumuko. Pinigilan ko ang luha ko at sinabing hindi ko malilimutan ang oras na kasama kita, Rafi. At nagkaroon ako ng pangarap na pumunta sa Pilipinas. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon gusto ko talagang pumunta doon. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit at sinabing mabuti. Huwag kang sumuko. Magpatuloy tayo sa pakikipag-ugnayan at maghintay ng tamang oras. Oras na para umalis. Bumalik kami sa pamilya ko, huling paalam ni Rafi sa lahat at naglakad siya patungo sa security check. Lumingon siya at nagkaway ulit. Pinigilan ko ang luha ko at nagkaway pabalik. Unti-unting lumiliit ang kanyang likod hanggang sa tuluyan siyang nawala. Pag-uwi ko humiga ako sa attic room na tinirhan ni Rafi. Tiningnan ko ang kisame. Malinis at maayos ang kwarto, parang panaginip lang. Ngunit ang puso ko ay puno ng mga alaala na iniwan niya. Ang pag-asa, ang pangarap at ang bagong posibilidad. Tungkol sa Pilipinas, tungkol sa pagiging baker at tungkol sa kinabukasan namin ni Rafi. Nang gabing iyon nakatanggap ako ng text mula kay Rafi. Nagpapasalamat siya ulit sa akin at sa pamilya ko. Ang huling linya ay nagsabing huwag mong kalilimutan ang pangako natin. Magkikita tayo ulit. Umiyak ako at sumagot ako ng sige. Nangako rin ako na magkikita kami ulit. Mula noon nagsimula ang aming long-distance relationship. Nagte-text kami gabi-gabi. Nagvi-video call kami ng 2 o 3 beses sa isang linggo. Kahit mahirap ang time difference, nagkakasundo kami sa oras at nagbabahagi ng buhay namin sa buong araw. Ipinakita sa akin ni Rafi ang pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas. Kinuwento ko naman ang buhay ko sa Russia. Nagpadala siya ng larawan ng bake shop ng nanay niya at ipinaliwanag niya ang kultura ng pagbe-bake sa Pilipinas. Sa paglipas ng panahon lalo akong naging sigurado na gusto kong pumunta sa Pilipinas at makasama si Rafi. Ngayon kailangan kong gumawa ng paraan. 1 araw 3 buwan pagkatapos umalis si Rafi, seryoso siyang nagsalita. Nag-imbestiga na raw siya tungkol sa visa at invitation letter. Kahit pwedeng magtrabaho, ang pinakasiguradong paraan ay ang marriage visa. Pagkatapos maingat siyang nagtanong kung ano ang iniisip ko. Hindi ako makapagsalita. Siyempre gusto ko si Rafi, ngunit ang kasal ay isang malaking desisyon. At hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa pamilya ko. Sinabi ni Rafi na nauunawaan niya ang katahimikan ko. Hahayaan niya akong mag-isip ng dahan-dahan. Seryoso siya, ngunit kung hindi pa ako handa-handa siyang maghintay. Nang gabing iyon hindi ulit ako nakatulog. Nakahiga ako at nakatitig sa kisame. Saan ang kinabukasan ko? Mananatili ba ako rito at ipagpapatuloy ang buhay ko ngayon o magkakalakas loob akong lumipad patungo sa Pilipinas? Kinaumagahan sinubukan kong banggitin sa nanay ko na patuloy kaming nakikipag-ugnayan ni Rafi. Gusto kong pumunta sa Pilipinas para mag-aral ng baking skills. Nagulat ang nanay ko, tinitingnan ako. Pupunta sa Pilipinas? Mag-isa ka? Nag-alala siyang nagtanong. Paano ka pupunta, saan ka kukuha ng pera? Paano ka mabubuhay doon? Sinabi ko ng totoo na sinabi ni Rafi na tutulungan niya ako. Pwede akong magtrabaho at mag-aral sa bake shop ng nanay niya. Pagkatapos maingat akong nagpropose si Rafi. Nagulat ang nanay ko. Magpapakasal, Ana, maging seryoso ka. 1 linggo lang kayong nagkasama at magpapakasal na kayo, gaano mo ba siya kakilala?
Nasaktan ako dahil alam kong magiging ganoon ang reaksyon ng nanay ko. Mahina akong nagpaliwanag 3 buwan na kaming nakikipag-ugnayan. Sapat na ang oras para magkakilala kami. Umiling ang nanay ko. Hindi pwede. Napakadelikado. Hindi mo alam kung anong lugar ang Pilipinas. Paano ka mabubuhay mag-isa sa malayo? Ganoon din ang reaksyon ng tatay ko. Nang gabing iyon nagkaroon kami ng family meeting. Lahat ay tumutol. Mariing sinabi ng tatay ko, hindi ko hahayaang mapunta ang anak ko sa napakalayong lugar. Ang lola ko ay nag-alala rin. Ana, nandito kaming lahat. Bakit mo kailangang pumunta sa napakalayong lugar? Nag-alala rin si Elena. Ana, naiintindihan ko ang nararamdaman mo pero hindi ba ito masyadong minadali? Mag-isip ka ulit. Umiyak ako at sinabing alam kong mapanganib ito. Alam kong mahirap mahiwalay sa pamilya. Pero kung mananatili ako rito hinding-hindi matutupad ang pangarap ko. Nagtatrabaho ako sa panaderya ng iba at habang buhay lang akong magmamasa ng harina. Nagalit ang tatay ko, pero kailangan mo bang magpakasal para lang makapunta? Paano mo malalaman na mabuting tao ang lalaking iyon? Paano kung lolokohin ka? Nagpaliwanag ako, hindi ganoon si Rafi. Nakita niyo na siya hindi ba? Ngunit sinabi ng tatay ko na hindi sapat ang 1 linggo. Nang gabing iyon naging masama ang atmosphere sa bahay. Bumalik ako sa kwarto ko umiyak at nag-text kay Rafi. Sinabi ko na tumutol ang pamilya ko. Sumagot si Rafi na nauunawaan niya ang pag-aalala ng pamilya. Pupunta raw siya ng personal para kausapin sila. Pagkatapos ng 2 linggo muling sumakay si Rafi sa eroplano patungo sa Russia. Hindi na ito para magbakasyon kundi para kausapin ang pamilya ko. Nang sunduin ko siya sa airport bigla akong napaiyak. Hindi ko inakala na pupunta siya. Niyakap niya ako ng mahigpit at sinabing, magiging maayos ang lahat. Kakausapin natin sila. Pag-uwi namin komplikado ang mukha ng nanay ko. Magalang na bumati si Rafi. Nagsalita siya sa tatay ko. Sinabi niya na gusto niyang pakasalan ako at dalhin ako sa Pilipinas para alagaan ako at tulungan akong matupad ang pangarap kong maging baker. Malamig na sumagot ang tatay ko, sinabing hindi siya naniniwala. Paano niya ipapadala ang anak niya sa napakalayong lugar, ngunit hindi sumuko si Rafi. Tumira siya sa bahay namin ng 3 araw, sinubukang kausapin ang mga magulang ko. Detalyado niyang ipinaliwanag ang kanyang trabaho, ang kaligiran ng pamilya niya at ang buhay sa Pilipinas. Ipinakita rin niya sa kanila ang larawan ng bake shop ng nanay niya at ang larawan ng bahay na titirhan namin. Nang gabi ng 3 araw nagbigay ng kondisyon ang tatay ko. Maghintay tayo ng 1 taon. Tingnan natin kung talagang gusto ni Ana na pumunta sa Pilipinas. At tingnan din natin kung seryoso si Rafi. Agad na tumango si Rafi. Okay lang na maghintay ng 1 taon. Bibisitahin ko si Ana ng madalas sa panahong iyon. Sa wakas nakahinga ako ng maluwag. Kahit hindi niya ganap na nakuha ang pahintulot, nakita ko ang pag-asa. Umalis ulit si Rafi patungo sa Pilipinas. Nagtiwala kami sa aming pangako. Bawat 3 buwan dumadalaw si Rafi sa Russia. Bawat pagbisita nagiging komportable siya sa pamilya ko, nagpapakita ng kanyang sincerity. Pagkatapos ng 6 na buwan nagsimulang magbago ang attitude ng nanay ko. Pinuri niya si Rafi na seryoso at responsable. Pagkatapos ng 9 na buwan nagsimula na ring mag-alinlangan ang tatay ko. Inisip niya na mag-aasawa rin ang anak niya balang araw at maganda ring mapangasawa si Rafi. Pagkatapos ng 1 taon sa wakas ay sumang-ayon ang tatay ko, ngunit may kondisyon, kailangan naming makipag-ugnayan nang madalas pagkatapos naming magpakasal. Kailangang bumalik sa Russia ng 1 beses sa 1 taon. Agad na sumang-ayon si Rafi. Nagpakasal kami. Ang engagement ceremony ay ginanap ng simple sa St. Petersburg, Russia. Isang maliit na gathering lang ito kasama ang pamilya at mga kaibigan. Nag-rent kami ng isang restaurant at naghapunan ng sama-sama. Tinanggap namin ang pagbati ng lahat. Kinuha ni Rafi ang singsing at isinuot sa kamay ko. Umiyak ulit ang nanay ko.
Tinapik ng tatay ko ang balikat ni Rafi at sinabing aalagaan mo siya. Pagkatapos ng 3 buwan ng aming engagement sumakay ako sa eroplano patungo sa Pilipinas. Hanggang ngayon hindi ko pa rin malilimutan ang excitement ko nang dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport na iya. Sinalubong ako ni Rafi. Kasama rin niya ang kanyang nanay. Masayang sinalubong ako ng nanay ni Rafi. Hinawakan niya ang kamay ko, welcome sa Pilipinas. Ana, mula ngayon isa ka na sa pamilya namin. Nagpasalamat ako sa kanya ng malalim sa wikang Ingles, salamat inay. Ngumiti siya ng maluwag. Ang unang tingin ko sa Pilipinas ay puno ng novelty. Malinis na kalsada, organisadong trapiko, at maliwanag na mga ilaw sa kalye kahit gabi. Tulad ng inilarawan ni Rafi, isa itong ligtas at convenient na bansa. Lumipat ako sa bridal house na inihanda ng biyenan ko. Inayos ko ang mga bagahe ko. Ang bahay ay malinis at mayroon lahat ng kailangan. Nang gabing iyon nag-video call ako sa pamilya ko sa Russia. Sinabi ko na ligtas ako. Umiyak ang nanay ko. Nag-ingat ang tatay ko na mamuhay ng maayos. Ang kasal namin ay ginanap ng simple. Isang maliit na kasalan lang kasama ang pamilya at malalapit na kaibigan. Ang nanay ko, ate ko at Demian ay dumating mula sa Russia. Lumaki na si Demian. Pagkakita niya sa akin tumakbo siya at niyakap ako. Pagkatapos ng kasal, opisyal na nagsimula ang buhay ko sa Pilipinas. Ang unang prioridad ko ay ang pag-aaral ng Tagalog. Tinuruan ako ni Rafi ng Tagalog gabi-gabi pagkatapos ng trabaho. Nag-aral din ako gamit ang video at textbook sa araw. Pagkatapos ng 1 buwan nagsimula akong tumulong sa bake shop ng biyenan ko. Noong una nahirapan talaga ako. Dahil hindi ako magaling sa Tagalog, mahirap makipag-ugnayan sa customer ng maayos. Iba rin ang baking technique sa Pilipinas kaysa sa Russia. Mga equipment, ingredients, brand, at mga style na gusto ng customer, lahat ay bago sa akin. Matiyaga akong tinuruan ng biyenan ko. Ang temperatura ng tubig sa pagmamasa, ang ratio ng ingredients, ang lakas ng pagmamasa, lahat ay detalyado niyang itinuro. Nag-aral ako ng paraan ng pagpapaburo, shaping technique at paggamit ng oven. Napakahirap ng unang 6 na buwan. Maaga akong gumigising, pumupunta sa bake shop, abala hanggang gabi. Kapag walang customer, nagpa-practice ako gamit ang model. Pag-uwi pagod na pagod ako. Mahirap din ang pag-aaral ng Tagalog. Ang mga professional terms sa pagbe-bake, ang daily conversation ng customer, ang proseso ng appointment at consultation, lahat ay kailangan kong matutunan ng paunti-unti. Nagkamali rin ako ng madalas. Nagkamali ako sa style na gusto ng customer, kaya kailangan niyang ulitin ng biyanan ko. Maling oras ng appointment kaya nagulo. Ngunit hindi ako sumuko. Gabi-gabi nakikinig si Rafi sa mga frustration ko. Pinapalakas niya ang loob ko. Sinabi niya na magaling ako. Sa paglipas ng panahon nasanay na rin ako. Pagkatapos ng 6 na buwan nagkaroon ako ng confidence. Gumaling na ang Tagalog ko. Nagkaroon na rin ako ng ilang regular customer. May mga customer na naghahanap talaga sa akin. Naging fulfilling iyon. Ibinibigay na sa akin ng biyenan ko ang mga simpleng trabaho. Hinding-hindi ko malilimutan ang araw na mag-isa akong gumawa ng tinapay para sa customer. Sa unang pagkakataon, nanginginig ang kamay ko habang hawak ang mga tool. Sinunod ko ang lahat ng natutunan ko. Noong sinabi ng customer na salamat pagkakita sa finished product, halos maiyak ako sa tuwa. Pagkatapos ng 1 taon, isa na akong mahalagang bahagi ng bake shop. Kaya ko nang mag-isa ang paggawa ng tinapay, cake decoration at iba pang baking. Kinikilala na rin ng customer ang skill ko, lalo na ang paggawa ko ng Russian bread. Naging advantage iyon. Ang mga Ruso na naninirahan sa Pilipinas, pagkarinig sa feedback, pumupunta sa akin. Sa panahong iyon nagkaroon ako ng bagong pangarap. Magkaroon ng sarili kong bake shop balang araw. Maingat kong binanggit iyon kay Rafi. Agad niya akong sinuportahan. Sinabi niya na maghanda kami ng sama-sama mag-ipon ng pera para makapagbukas ng maliit na tindahan. Nagsimula kaming mag-ipon.
Ang sahod ni Rafi at ang kita ko pagkatapos ng daily expenses lahat ay inipon namin. Binawasan namin ang pagkain sa labas at ang mga hindi kinakailangang gastos. Napakalinaw ng aming goal, magbukas ng maliit na bake shop sa loob ng 2 taon. Sa proseso lalo akong nagsikap. Ginugol ko ang libreng oras ko sa pag-aaral ng pinakabagong baking trend sa internet. Sumali rin ako sa iba't ibang baking seminar. Natuwa ang biyenan ko sa pag-unlad ko. Pagkatapos ng 2 taon sa wakas, ay nagpirmahan kami ng contract para sa isang maliit na tindahan. Nasa loob ito ng isang residential area. Halos 20 metro kuwadrado ang espasyo. Kahit hindi malaki maganda ang lokasyon. Napakaraming apartment complex sa paligid. Dapat ay makakaakit ito ng maraming customer. Nagsimula sa interior decoration. Dahil tight ang budget, kami ni Rafi ang gumawa ng karamihan sa trabaho. Mula sa pagpipintura hanggang sa pag-assemble ng furniture, pag-install ng ilaw, tumulong din ang biyenan ko. Ang mga kasamahan ni Rafi sa IT ay tumulong din sa weekend. Pagkatapos ng 1.5 buwan tapos na ang bake shop. Mayroon itong 3 upuan. Malinis na puting dingding, mainit na ilaw at isang sign sa pintuan. Nang makita ko ang pangalan ng Ana's Bake Shop, napaiyak ako. Sandali iyon na natupad ang pangarap. Noong araw ng pagbubukas, dumating ang biyanan ko si Rafi at ang ilang regular customer ng bake shop. Naglagay sila ng ilang flower basket. Naghanda rin si Rafi ng cake. Sa unang ilang buwan hindi masyadong marami ang customer. Inasahan namin ito. Normal lang na walang customer sa isang bagong tindahan. Ngunit hindi ako nawalan ng pag-asa. Nag-advertise ako sa social media. Nagbigay ako ng flyers sa paligid. Nagtiwala rin sa akin ang ilang regular customer ng biyenan ko. Ang pinakamahalaga ay ang skill. Sineseryoso ko ang bawat customer. Kapag masaya ang customer at umuwi, inirerekomenda nila ako sa kanilang mga kaibigan. Unti-unting nakilala ang tindahan. Pagkatapos ng 6 na buwan, nagsimula ng dumami ang mga appointment. Lalo na ang paggawa ko ng Russian bread. Ito ay isang malaking advantage. Ang mga dayuhan na naninirahan sa Pilipinas, lalo na ang mga Ruso at taga-Eastern Europe, madalas na pumupunta. Naunawaan ko ang wika at kultura nila, kaya madaling makipag-ugnayan. Pagkatapos ng 1 taon, naging matatag na ang bake shop. Matatag ang kita bawat buwan. Bukod sa daily expenses, marami akong naiipon. Labis na ipinagmamalaki ako ni Rafi. Nagagalak siya sa tagumpay ko. Sa panahong iyon, nakipag-ugnayan ako sa nanay ko. Nag-imbita ako sa kanila na pumunta sa Pilipinas. Gusto kong makita nila ang bake shop ko. Pagkatapos ng 3 taon, dumating sila sa Pilipinas. Nang makita ko ang nanay ko sa nayaan, yakap niya ako at umiyak. Umiyak din ako. Dinala ko ang nanay ko sa tindahan. Pinuri ng tatay ko ang sign ko. Pumasok ang nanay ko sa tindahan, tumitingin sa paligid. Hindi siya makapaniwala. Sinabi ko sa nanay ko na ang revenue ko noong nakaraang buwan ay lumampas sa P100,000. Ang net profit ay lumampas sa P350,000. Tulala ang tatay ko. Dapat niyang malaman na ang kinikita ko sa Russia ay 28,000 lang bawat buwan. Ngayon ang kinikita ko ay higit sa 10 beses niyon. Hindi ka pani-paniwala, umiyak ulit ang nanay ko. Luha iyon ng tuwa. Ipinagmamalaki niya ang tagumpay ng kanyang anak. Pakiramdam niya tama ang desisyon na pinapunta niya ako sa Pilipinas. Nagbigay ako ng envelope sa nanay ko. Bahagi iyon ng perang naipon ko. Hiniling ko sa kanila na gamitin iyon sa Russia. Pwede rin nilang ayusin ang bahay namin. Noong una tumanggi ang tatay ko, sinabing hindi niya iyon pwedeng tanggapin. Ngunit sa aking pakiusap sa huli ay tinanggap niya. Nang gabing iyon, hinawakan ko ang kamay ni Rafi at sinabing salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko. Hindi ko pinagsisisihan na pinapunta ko siya rito. Pagkatapos ng 1 linggo sa Pilipinas, umuwi na ang nanay ko. Nang magpaalam kami sa airport, umiyak ulit ang nanay ko, pero hindi iyon dahil sa kalungkutan. Luha iyon ng kapayapaan.
dahil nakita niya ng personal ang kaligayahan ng kanyang anak. Pagkatapos nagpatuloy ang career ko. Nag-hire ang bake shop ko ng isang empleyado. Puno lagi ang appointment, ang mga good review ng customer ay na-post sa blog at social media, mas marami pang tao ang dumating. Sa panahong iyon nakatanggap ako ng magandang balita. Buntis ako. Nang sabihin ko kay Rafi, niyakap niya ako ng mahigpit at umiyak. Lalaki na ang pamilya namin. Napakasaya niya, tuwang-tuwa rin ang biyenan ko. Sinabi niya na napakasaya niyang magkaroon ng apo. Nang tawagan namin ang Russia para magbigay ng balita, umiyak ang nanay ko. Magkakaroon na raw siya ng apo. Hindi siya makapagsalita dahil sa emotion. Sa panahon ng pagbubuntis ko ipinagpatuloy ko ang pagpapatakbo ng bake shop. Kahit malaki na ang tiyan ko medyo napapagod ako. Pero may tumutulong sa akin na empleyado kaya maayos naman. Nauunawaan din ako ng mga customer. Lumipas ang 9 na buwan. Nanganak ako ng maayos ng isang malusog na lalaki. Maliit at napakamamahal na sanggol. Si Rafi ay naghihintay sa labas ng delivery room. Nang makita niya ang sanggol, hindi na niya napigilang mapaiyak. Ang biyenan ko at si Rafi ay tuwang-tuwa. Pinangalanan namin ang bata na Zeus. Pagkatapos ng panganganak nagpahinga ako ng 3 buwan. Ang negosyo ng bake shop ay ipinagkatiwala ko sa mga empleyado. Sa panahong iyon nag-focus ako sa pag-aalaga kay Zeus. Napakasaya ng buhay ko. Pagkatapos ng trabaho umuuwi si Rafi at tumutulong sa gawaing bahay. Madalas ding dumadalaw ang biyenan ko para makita ang apo niya. Pagkatapos ng 3 buwan bumalik ako sa bake shop. Sa araw ginamit namin ang nanny service sa Pilipinas. Ipinagkatiwala namin siya sa isang professional teacher para alagaan. Ang nanny service na ito ay suportado ng gobyerno. Napakaregulado. Ang teacher ay pumupunta sa bahay namin para alagaan ang bata. Ligtas ang environment kaya payapa ang puso namin. Mahirap pagsabayin ang trabaho at pag-aalaga ng bata, ngunit sa tulong ng maraming tao nagawa ko iyon. Ang pamilya ko sa Russia ay lumipad din patungo sa Pilipinas para makita ang kanilang apo. Niyakap ng nanay ko si Zeus at umiyak siya. Ang tatay ko ay nakangiti tinitingnan ang apo niya. Dumating din ang ate ko at ang pamangkin kong si Demian. Malaki na si Demian at mukhang naging mas matalino. Isang iglap lumipas ang 3 taon. Ngayon ako ay isang matagumpay na negosyante ng bake shop. Masaya rin akong nanay, matatag ang kita ng tindahan bawat buwan. Kami ni Rafi ay nagpapalaki sa aming anak. Maayos ang aming maliit na pamilya. Kamakailan nag-loan kami para makabili ng maliit na apartment. Ngunit ang pinakamalaking pasasalamat ko ay natupad ko ang aking pangarap. Bilang isang baker kinikilala ang skill ko. Nagkaroon din ako ng sarili kong tindahan. Ang lahat ng ito ay pinaghirapan namin ng aking minamahal. At nagkaroon din kami ng pinakamahalagang anak. Kung minsan hindi ko maiwasang isipin kung hindi ko nakilala si Rafi sa tren noong araw na iyon, ano ang mangyayari sa akin, kung hindi ako nagkalakas loob na pumunta sa Pilipinas at nanatili sa Russia, ano ang mangyayari, malamang. Nagtatrabaho pa rin ako sa luma at malabasurang panaderyang iyon. Araw-araw lang akong nagmamasa ng harina, walang nakikitang pangarap o pag-asa. Nagpupumilit lang akong mabuhay araw-araw. Ngunit nagkalakas loob ako at sinuportahan ni Rafi ang bihirang tapang na iyon. Kahit nag-alala ang pamilya ko noong una, sa huli ay nagtiwala sila sa akin. Ngayon nasa sarili kong bake shop ako. Buong puso akong gumagawa ng tinapay para sa mga customer. Pagkatapos ng trabaho may yakap ko ang bunga ng aming pagmamahalan, ang anak naming si Zeus kasama ang aking asawa. Napakasaya ko. Dahil ito ang buhay na matagal ko nang pinangarap. Kung minsan ang pinakamahihirap na desisyon sa buhay ay nagdadala ng pinakamagandang resulta. Basta't magkalakas loob ka, abutin ang mga bagong pagkakataon at hinding-hindi mo isusuko ang iyong pangarap, mangyayari rin ang mga himala sa buhay mo. Sa mga kaibigan na nahihirapan sa buhay, huwag kayong susuko. Magkakaroon din kayo ng destiny encounter tulad ko. Darating din ang pagkakataon na magkakatotoo ang pangarap mo.
Ang pinakamahalaga ay magkaroon ka ng tapang, na huwag hayaang mawala ang pagkakataong iyon. Sana ang kwento ko ay magdala sa inyo ng pag-asa at tapang. 4 na taon na ang bake shop ko. Sa loob ng 4 na taong ito marami akong natutunan. Hindi lang baking skills kundi business management, customer service, at employee training. Bawat araw ay puno ng pag-aaral at pag-unlad. Noong una mag-isa lang ako. Ngayon may 2 na akong empleyado. Ang isa ay si Xiao Fang, isang lokal na Pilipina na may malaking passion sa pagbe-bake. Nag-aaral siya sa akin ng authentic Russian bread. Ang isa naman ay si Xiao Jie, isang college student na nagtatrabaho part-time. Siya ang cashier at naglilinis ng tindahan. Salamat sa tulong nila nagawa kong pagsabayin ang pamilya at trabaho. Malapit nang mag-3 taong gulang ang anak kong si Jeyus. Nasa yugto na siya ng pag-aaral ng wika. Kapag tinatawag niya akong nanay parang natutunaw ang puso ko. Kahit medyo nalilito siya sa pag-aaral ng Tagalog at Ruso, masaya ako na nakikita ko siyang lumaking malusog. Si Rafi pa rin ang aking pinakamatibay na suporta. Matiyagan niyang pinakikinggan ang mga kwento ko tungkol sa tindahan at nagbibigay siya ng payo. Sa rest day namin sinasamahan niya ako sa buong Maynila. Dinadala namin si Jeyus sa parke. Madalas din kaming maglakad sa tabing ilog ng Pasig. Habang tinitingnan ko ang ilog na dumadaloy sa gitna ng Maynila, naaalala ko ang unang beses na nagkuwento si Rafi tungkol sa ilog na ito. Sa panahong iyon ang Pilipinas ay isang malayong lugar lang para sa akin. Ngayon ito na ang aking tahanan. Ang bake shop ng biyanan ko ay umuunlad din. Palagi niyang sinasabi na nakikita niya akong napakatagumpay kaya puno rin siya ng lakas. Kung minsan nagpapalitan kami ng tinapay para matuto at makakuha ng bagong recipe. Ibinahagi sa akin ng biyanan ko ang kanyang secret recipe para sa espesyal na pandesal, special pandesal, at ibinahagi ko naman sa kanya ang paraan ng paggawa ng Russian bread. Ang pamilya ko sa Russia ay maayos din. Ang tatay ko ay nakakita ng mas matatag na trabaho. Ang nanay ko ay gumaling na. Ang pinakamahalaga, gumaling ang lola kong si Natasha. Sa perang ipinadala ko nagpagamot siya. Ngayon hindi na siya inuubo ng madalas. Si Elena ay na-promote bilang supervisor sa restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Tumataas na rin ang kita niya. Si Demian ay magaling mag-aral, gusto niyang maging engineer balang araw. Bawat video call namin nakikita ko ang kanilang mga ngiti. Pakiramdam ko tama ang desisyon na ginawa ko noon. Isang hapon isang espesyal na customer ang pumasok sa bake shop ko. Isang eleganteng Pilipina na nasa 40s. Nag-order siya ng Russian rye bread at blini pancake. Habang naghihintay siya ng tinapay nag-usap kami. Sinabi niya na nagtrabaho siya sa Moscow ng ilang taon kaya hindi niya malimutan ang lasa ng Russian bread. Nang matikman niya ang gawa ko lumiwanag ang mata niya. Sinabi niya na iyon at parehong-pareho sa kinain niya sa Moscow. Pagkatapos naging regular customer siya. Pumupunta siya bawat linggo para bumili ng tinapay at dinala pa niya ang maraming kaibigan niya. Palagi niyang sinasabi na napakahirap makahanap ng authentic Russian bread sa Pilipinas. Ang tindahan ko ay isang treasure na nahanap niya. Dumami ang mga customer na tulad niya. Hindi lang mga Russian expat sa Pilipinas kundi mga taga-Ukraine, Poland at maraming Pilipino na curious sa kultura ng Eastern Europe. Ang maliit kong bake shop ay parang isang cultural bridge sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Isang araw isang young couple ang pumunta sa tindahan. Sinabi ng lalaki na nagpaplano silang maglakbay sa Russia. Narinig daw nila na taga-Russia ako kaya gusto nila akong tanungin para sa travel tips. Tuwang-tuwa ako na nagbahagi ng tourist spot sa St. Petersburg. Anong masarap kainin at anong dapat iwasan. Seryoso silang nakikinig. Nagpasalamat sila, bago umalis bumili sila ng maraming tinapay. Pagkatapos ng halos isang buwan bumalik sila mula sa Russia. Pumunta sila sa tindahan para magpasalamat. Sinabi nila na malaking tulong ang payo ko. Napakaganda ng biyahe nila. Ipinakita nila sa akin ang mga larawan na kinuha nila sa tabing ilog ng Neva at sa Hermitage Museum.
Habang tinitingnan ko ang mga pamilyar na larawan, naaalala ko si Rafi noong nagbiyahe siya sa Russia. Kung hindi kami nagkita noon, ano ang mangyayari ngayon? Napakakaiba ng buhay. Maaaring magbago ang buhay ng isang tao sa isang iglap lang. Ang negosyo ng tindahan ay umuunlad. Nagsimula akong mag-isip tungkol sa pagpapalaki. Gusto kong mag-hire pa ng isang baker at magdagdag ng upuan para sa mga dessert. O mag-develop ng bagong product. Sinabi ni Rafi na pwede, ngunit dahan-dahan lang. Huwag kong pilitin ang sarili ko. Pakiramdam ko tama siya. Ang tagumpay ay hindi nangyayari ng mabilisan. Tulad ko, inabot ako ng ilang taon para makarating dito. Ang pinakamahalaga ay huwag kalimutan ang intensyon ko. Magpatuloy ako sa paggawa ng tinapay na magpapasaya sa mga customer. Isang hapon habang naghahanda ako ng dough para sa susunod na araw, naalaala ko ang sarili ko, 5 taon na ang nakakaraan sa luma at malabasurang panaderya sa St. Petersburg. Ang sarili ko na walang ginawa kundi magmasa ng harina. Noong panahong iyon wala akong karapatang humawak ng oven. Ginagawa ko lang ang pinakapangunahing trabaho. Ngayon kaya ko nang mag-isa ang paggawa ng iba't ibang tinapay. Nagkaroon ako ng sarili kong tindahan. Kaya ko ring magturo sa mga empleyado ko ng baking skills. Ang malaking pagbabago na ito ay hindi ko pa rin maiwasang paniwalaan. Pagkatapos ng trabaho habang nagmamaneho ako pauwi, umiihip ang hangin, iniaangat ang mga tuyong dahon. Mas mainit ang taglaga sa Maynila kaysa sa Russia, ngunit mayroon ding sarili nitong kagandahan. Pag-uwi ko tapos na sa trabaho si Rafi. Nakaupo siya sa sala nakikipaglaro kay Jeyus. Nakita niya akong pumasok. Tumakbo si Jeyus sa akin, niyakap ang binti ko at tinawag akong nanay. Ngumiti si Rafi at nagtanong kung kumusta ang negosyo ngayon. Tumango ako. Okay. May ilang bagong customer. Habang naghahapunan kami, nakaupo kaming tatlo sa hapagkainan, kumakain ng simpleng home-cooked meal. Kahit puno ng pagkain ang bibig at mukha ni Jeyus, masaya akong makita siyang nagsisikap kumain. Pakiramdam ko ito na ang kaligayahan. Pagkatapos kumain habang naghuhugas ako ng pinggan, sinabi sa akin ni Rafi, "Ana, ipinagmamalaki talaga kita. Ginawa mo ang lahat ng sinabi mo noon." Lumingon ako at ngumiti. Hindi ba dahil sa iyo, kung wala ka, baka nasa panaderya pa rin ako sa St. Petersburg? Ngunit umiling siya. Dahil iyan sa sarili mong pagsisikap at tapang, sinusuportahan lang kita. Ngunit alam ko sa puso ko na hindi lang iyon. Kung hindi dumating si Rafi, hinding-hindi ako magkakaroon ng pagkakataong pumunta sa Pilipinas, at hinding-hindi ko makakamit ang lahat ng mayroon ako ngayon. Nang gabing iyon habang pinapatulog ko si Jeyus, mahina akong kumakanta ng isang Russian lullaby. Ito ang kantang madalas na kinakanta sa akin ng nanay ko noong bata pa ako. Dahan-dahang pumikit si Jeyus habang kumakanta ako. Mahigpit na hinawakan ng maliit niyang kamay ang daliri ko. Tinitingnan ko ang mukha ng anak ko na natutulog. Ang puso ko ay puno ng pasasalamat. Salamat sa tadhana na dinala ako kay Rafi. Salamat sa mga magulang ko na sa huli ay pinili akong suportahan. At salamat sa lahat ng taong tumulong sa akin. At ang pinakamahalaga, salamat sa sarili ko. Salamat sa sarili ko na nagkalakas loob at gumawa ng kritikal na hakbang. Ganyan talaga ang buhay. Kung minsan ang mga desisyon na nakakatakot ay nagdadala ng pinakamagandang resulta. Basta't magtiwala ka sa sarili mo, huwag mong isuko ang pangarap mo, at maging matapang ka sa pag-abot sa bawat pagkakataon. Lumipas pa ang 1 taon. Ang bake shop ko ay nagdiriwang ng ika-4 na taon. Sa loob ng 4 na taon na ito, marami talagang nangyari. Nagkaroon ng tawanan at kaligayahan, kalungkutan at luha, tagumpay at kabiguan. Ngunit ang bawat karanasan ay nagpatuloy sa pagpapalakas sa akin. Noong araw ng ika-4 na taon, nagkaroon kami ng isang maliit na pagdiriwang. Nag-imbita kami ng maraming regular customer. Naghanda rin kami ng custom cake at iba't ibang Russian dessert. Dumating din ang biyenan ko at si Rafi. Nag-leave siya para makasama ako. Si Jeyus ay nakasuot ng maliit na suit. Ang mga customer ay bumabati sa akin, nagkukuwentuhan sila tungkol sa pag-unlad ng tindahan sa loob ng ilang taon.
May nagsabi na noong una silang pumunta ako lang daw ang nagtatrabaho. Ngayon 3 na ang empleyado. Napakalaking tagumpay. May nagsabi rin na lalong gumagaling ang Russian bread ko. Hindi na raw nila ito kayang iwanan. Narinig ko ang mga salitang nakakaantig sa puso ko. Agad akong napaiyak. Ang pagbubukas ng sariling bake shop ay hindi madali, naisip ko ring sumuko. Nagduda ako sa sarili ko. Ngunit dahil sa mga customer na ito nagawa kong magtiis hanggang ngayon, pagkatapos ng pagdiriwang tumayo akong mag-isa sa labas ng tindahan. Tinitingnan ko ang sunset sa kalangitan. Ang buong Maynila ay kulay orange. Napakaganda ng tanawin. Lumapit si Rafi sa akin. Inilagay niya ang kamay niya sa balikat ko ng malambing at sinabing, "Napakahirap ng 4 na taon na ito, Anna." Agad akong umiling. Hindi mahirap. Masaya ako. Totoo iyon. Kahit abala ako araw-araw at napapagod ang katawan ko, ang bawat araw ay puno ng kabuluhan. Pakiramdam ko napakahalaga ko. Ginagawa ko ang trabahong gusto ko. Nakikita ko ang mga customer na masaya pagkatapos kumain. At nakikita ko ang anak ko na lumaking dahan-dahan. Ito na ang kaligayahan. Nang weekend na iyon nagmaneho kami ng pamilya ko patungo sa Manila Bay para magliwaliw. Tumakbo si Jeus sa buhangin, tumatawa ng maluwag. Hawak ni Rafi ang kamay ko. Magkatabi kaming umupo sa buhangin, tahimik na nanonood ng sunset. Naaalala mo pa ba noong naglakad tayo sa tabing ilog ng Neva? Biglang tanong ni Rafi. Tumanggo ako ng mariin. Oo, naaalala ko. Noon unang beses kong naramdaman na may iba pang posibilidad sa buhay ko. Ngumiti siya. Sa totoo lang nakita ko na noon pa na iba ka. Ang mata mo ay nagniningning. Puno ka ng pangarap para sa kinabukasan. Noon gusto kitang tulungan na magkatotoo ang pangarap mo. Isinandal ko ang ulo ko sa balikat niya. Salamat, Rafi. Kung wala ka noon, hinding-hindi ako makakarating dito. Ilang buwan pa ang lumipas, muli lumipad ang mga magulang ko sa Pilipinas. Kasama na rin ang ate ko at ang pamangkin kong si Demian. Pati ang lola kong si Natasha ay dumating. Ito ang unang beses ng lola ko sa Pilipinas. Napaka-excited niya ngunit medyo kinakabahan din. Pagkakita ko sa kanila sa arrival area ng Naya, halos hindi ako makapagsalita dahil sa emotion. Kahit matanda na ang lola ko, malakas pa rin ang spirit niya. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sinabi niya sa Russian, baby ko, sa wakas nakita na rin kita. Dinala ko sila sa bake shop ko. Tiningnan ng lola ko ang maliit kong tindahan. Bigla siyang napaiyak. Ana, nagawa mo. Natupad mo talaga ang pangarap mo. Nanginginig ang boses niya, puno ng pagmamalaki. Ang mga magulang ko ay naantig din sa tanawin. Sinabi ng nanay ko, naaalala ko pa noong bata ka, gusto mo nang pumunta sa kusina. Palagi mong sinasabi na gusto mong magkaroon ng sarili mong tindahan paglaki mo. Sino ang mag-aakala na nagawa mo talaga? Nang gabing iyon kumain kami sa tindahan. Naghanda ako ng maraming Russian bread at dessert para sa kanila. Kumuha ang lola ko ng isang piraso ng rye bread, tinikman, pumikit, at nagkomento, oo, ito na iyon. Ang lasa ng bayan namin. Sa loob ng 1 linggo sa Pilipinas, dinala namin sila sa buong Maynila. Mula sa Manila Ocean Park hanggang sa National Museum Night Market at Tagaytay. Si Demian ay curious sa lahat, palagi siyang nagtatanong. Sabi niya, napakalinis ng Pilipinas. Napakagalang ng mga tao. Ang pagkain ay napakasarap. Nakita ako ni Elena at sinabihan ako ng mahina na tama ang desisyon mo noon. Ngayon nakikita kitang napakasaya, kaya payapa na ang puso ko. Nakita ko ang relief at medyo envy sa mata niya. Ate, magiging masaya ka rin. Hinawakan ko ang kamay niya ng mahigpit. Si Demian ay napakatalino. Masipag ka rin. Darating din ang magandang buhay para sa iyo. Ngumiti siya at tumango, ngunit napaiyak pa rin siya. Maikli lang ang pagsasama. Dumating na naman ang oras ng pamamaalam. Sa airport, niyakap ako ulit ng mahigpit ng lola ko. Binabasbasan niya ako sa Russian. Naway patuloy ka sa pagiging masaya, baby ko. Patnubayan ka ng Diyos. Paulit-ulit na nagpaalala ang mga magulang ko
naalagaan ko ang sarili ko at ang pamilya ko. Niyakap ni Demian ang maliit na pinsan niyang si Jeyus. Bumulong siya sa tainga ni Jeyus, baby pinsan, kapag malaki ka na pumunta ka sa Russia ha. Pinanood ko silang naglalakad patungo sa security check. Hindi ko na napigilang mapaiyak. Kahit magkikita kami ulit, masakit pa rin ang bawat pamamaalam. Inabot ni Rafi ang braso niya, niyakap ang balikat ko at nagbigay ng ginhawa. Okay lang. Dadalhin natin si Jeyes sa Russia sa susunod na taon para makita sila. Habang nagmamaneho kami pauwi, inaalala ko ang mga taon na lumipas. Mula sa isang babae sa St. Petersburg na walang makitang kinabukasan hanggang sa isang negosyante ng bake shop sa Maynila. Mula sa isang baker na may 28,000 na sahod hanggang sa isang negosyante na kumikita ng higit sa 1,000,000 bawat buwan, ang pagbabago na ito ay parang panaginip. Ngunit ito ay totoo, ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang desisyon. Isang desisyon na napakatapang noong panahong iyon. Kung sumuko ako noon dahil sa takot, kung nagkompromiso ako dahil sa pagtutol ng pamilya, ano ang mangyayari ngayon? Malamang nasa luma at malabasurang panaderya pa rin ako, paulit-ulit na nagmamasa ng harina. Nabubuhay ng walang katapusan. Malamang manhid na ako sa buhay. Nawala na ang lahat ng pangarap ko. Ngunit pinili kong magtiwala. Pinili kong maging matapang. Pinili kong mabuhay para sa sarili ko. Kaya ngayon kapag may mga kabataan na nagtatanong sa akin tungkol sa secret ng entrepreneurship, sinasabi ko sa kanila na ang core ay courage, tapang. Kailangan mong magkaroon ng tapang na lumabas sa comfort zone mo. Kailangan mong magkaroon ng tapang na harapin ang mga bagay na hindi mo alam. At kailangan mong magkaroon ng tapang na abutin ang pangarap mo. Siyempre hindi sapat ang tapang lang. Kailangan mo ring magsikap ng husto. Mag-aral ng walang tigil. Kailangan mong matutong huwag sumuko kapag may problema. Kailangan mo ring matutong maging mapagpasalamat sa lahat ng taong tumulong sa iyo. Magpasalamat sa bawat pagkakataon sa buhay mo. Ang kwento ko ay medyo espesyal, ngunit ang bawat isa ay may pagkakataon na gumawa ng sarili niyang himala. Basta't gusto mong maniwala, gusto mong subukan, at gusto mong magsikap para sa pangarap mo, magkakatotoo ang himala. Nang gabing iyon, pagkatapos kong patulugin si Jeyes, naglakad akong mag-isa sa balcony. Ang Maynila sa gabi ay puno ng ilaw. Sa malayo makikita ko ang skyline ng Maynila. Huminga ako ng malalim, nararamdaman ko ang mainit na hangin sa mukha ko. 5 taon na ang nakalipas. Na-imagine mo ba ang buhay na ito noon? Naniwala ka ba noon na tatayo ka rito balang araw, tinitingnan ang lahat ng ilaw na ito? Nag-usap kami ng sarili ko. Salamat. Salamat sa tapang mo noon. Salamat na hindi ka sumuko. Dahil sa desisyon mo noon, napakasaya ko ngayon. Niyakap ako ni Rafi mula sa likod. Nagtanong siya kung ano ang iniisip ko. Inaalala ko ang mga taon na lumipas, lumingon ako, tinitingnan ang mata niya. Ini-imagine ko kung babalik ako sa nakaraan, ano ang sasabihin ko sa sarili ko noon. Ano ang sasabihin mo, tanong niya, curious. Ngumiti ako. Sasabihin ko sa kanya na maging mas matapang pa. Dahil ang naghihintay sa kanya ay isang bagay na hindi niya ma-imagine kung gaano kaganda. Oo, ang buhay ay puno ng uncertainty. Ngunit dahil dito, puno rin ito ng posibilidad. Kung minsan ang pinakamahirap na daan ay nagdadala sa iyo sa pinakamagandang tanawin. Kung minsan ang pinakamalaking risk ay nagdadala ng pinakamalaking reward, ang pinakamahalaga ay magtiwala ka sa sarili mo. Magkaroon ka ng tapang na subukan. Mabuhay ka para sa pangarap mo. Huwag mong hayaang ang takot ang bumihag sa buhay mo. At huwag mong hayaang ang salita ng iba ang magdesisyon sa pagpipilian mo. Makinig ka sa boses sa loob ng puso mo. Abutin mo ang pangarap mo. Gumawa ka ng hakbang. Baka may makita kang maraming failure sa daan. Baka maraming tao ang hindi makaintindi sa iyo. Baka maging napakahirap ang proseso. Ngunit kapag dumating ka sa dulo at lumingon ka sa daan na tinahak mo, makikita mo na ang lahat ng paghihirap ay sulit. Ipagmamalaki mo ang sarili mong tapang at pagtitiyaga. Ngayon nakatayo ako sa sarili kong bake shop,
Tinitingnan ko ang mga customer na masaya. Yakap ko ang minamahal kong anak. Hawak ko ang asawa ko na laging sumusuporta sa akin. Sigurado ako sa puso ko na tama ang desisyon ko noon. Pinili kong maging matapang, pinili ko ang pangarap ko. Pinili ko ang pag-ibig ko, at ang pagpipiliang ito ay nagpabago sa buhay ko ng husto. Mga kaibigan, kung nalilito ka ngayon sa crossroad ng buhay, kung may pangarap ka ngunit natatakot kang abutin, kung gusto mong baguhin ang sitwasyon mo, ngunit natatakot ka sa failure, tandaan mo ang kwento ko. Tandaan mo kung paano ang isang babae mula sa St. Petersburg ay nakarating dito. Kung nagawa ko, magagawa mo rin. Magtiwala ka sa sarili mo. Maging matapang ka sa pag-abot sa pangarap mo. Huwag kang matakot magbago. Dahil ang pinakamagagandang bagay ay nangyayari kapag ikaw ay pinakamatapang. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. Sana ay makita ng bawat isa sa inyo ang sarili niyang kaligayahan. At sana ay matupad ang matagal nang nakabaon mong pangarap sa puso mo. Tandaan, ang tapang ay ang master key na magpapabago sa buhay. Kung handa kang umabot at gamitin iyon, isang bagong mundo ang naghihintay sa iyo. Mabuhay!